Eto, etong taong to ang nagsabi na magkakaroon lang naman daw siya ng break sa church. Pero, hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Video nyo ha, video nyo. Magpe-pray pa rin naman daw siya. Magpapahinga lang siya sa pag-attend sa church. At hindi naman daw siya magpa-backslide. Ang sinasabi ko lang, kapag anak ka ng Diyos, royalty ka eh. Dapat hindi ka basta-basta pumapatol sa walang-wala. Walang-walang edukasyon. Walang pera. Diba? Amen? Amen. Alam mo kasi kayong mga lalaki, mapera sa'yo, Marcos ha, kasi mukhang hindi eh. Babakla-bakla ka kasi at lelembot-lembot. Uy, hindi tinatanggap ang bakla sa langit. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaga pa, magbago ka na. O kaya wag mo nang ituloy yan. Anyway, mabalik tayo dun sa pagiging anak ng Diyos. Kayo kasing mga lalaki, kapag ka nakapag-aral, may trabaho, kahit sino pwede niyong ligawan eh. Lalo na may kotse pa. Sino pa namang gustong pumatol sa lalaking naglalakad lang? Tapos nakatsinelas pa. Tapos wala pang pinag-aralan. Wag ka, that's not your level eh, di ba? Alam naman natin na mahirap kausap ang mga hindi aral. Isipin nyo na lang, hindi nakapag-aral yan. Hindi marunong magbasa. Hindi marunong magsulat. Diba? Tapos punasan mo na lang yung table ko, ha? Thank you. Dami na namin ginagawa ngayon. O mga anak, mauna na ako, ha? Salamat sa pag-attend sa service natin today. Ako, mas pagpapalain kayo ni Lord. Basta, huwag niyong kalimutan na samahan ng dasal at devotion sa ating Panginoong Diyos. Opo, Pastor. Kahit wala kayo dito sa church natin. At huwag nyo rin kalimutang magbahagi ng kung ano mang nakukuha nyo sa mundong ibabaw. Ha? Huwag nyo kalimutan yung tithes nyo ngayong buwan. Kung kaya nyo ng 30% sa income nyo, mas matutuwa ang Panginoong Diyos. Amen? Amen po, Pastora. Nga pala, parang napapansin ko, hindi na uma-attend si Marie sa ating service dito sa church. Wala po kaming balita, Pastore. Naku, baka nag-asawa na yon. O kaya nabuntis. Baka nag-backslide na yun, no? Mga kabataan nga naman. Anyway, mauna na ako. Linisin nyo na lang tong church, ha? Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Sige po. Mapera sa'yo, Marcos, ha? Kasi mukhang hindi eh. Babakla-bakla ka kasi at lelembot-lembot. Uy, hindi tinatanggap ang bakla sa langit. Kaya kung ako sa'yo, hanggat maaga pa, magbago ka na. Marcus, may problema ka ba? Marcus, may problema ka? Handang makinig si ate sa'yo. Wala ate. Tungkol lang sa church. May gumugulo na sa isip ko. Bakit? Anong nangyari? Wala ate. Baka nalilito lang ako. Kung ano man yang nagpapabigat sa isipan at pakiramdam mo, kung kaya mong desisyon ang alisin, alisin mo. Mas mahalaga ang kalusugang pisikal at kalusugang mental bukod sa kung ano paman.
Kahit ano man ang maging desisyon mo, ilapit mo lang sa Panginoon at makikinig siya. Basta't wala kang tinatapakang ibang tao at sumusunod ka sa salita ng Diyos, walang magiging mali sa desisyon mo. Salamat, ate. Ayun, talaga. Pastora, pwede ko po ba kayong makausap? Bakit anak? Tungkol saan? Pastora, tungkol po kasi ito sa pag-attend ko po dito sa church natin. Pastora, hindi po muna ako makaka-attend dito sa ating church. May pinagdadaanan po kasi ako ngayon sa personal life ko. At gusto ko po sana magkaroon muna ng break. Ha? Break? So, gusto mong tumigil sa pananampalataya sa Panginoon? Naku, hindi po, Pastora. Patuloy pa rin po yung devotion ko kay Lord. At patuloy pa din po ako nagdadasal. Hindi po para mag-backslide. Sa anong dahilan? Sinong naghikayat sa'yo na gawin yan? Yung ate mo na nag-backslide, no? Pastora, hindi po. Wala pong kinalaman si ate dito. Hindi niya po pinangihimasukan yung mga desisyon ko. At siya din yung naging dahilan kung ba't ako nandito sa church. Bakit nga? Pastora, personal issues lang po, lalo na sa mentally. Hindi po kasi maayos yung mental health ko ngayon. At ayoko po pumasok dito ng hindi buo. So, depressed ka. Baka naman hindi ka na nagbabasa ng Bible. Kaya depressed ka. Nababalot na ng kadiliman yung pag-iisip mo. Magbasa ka ng Bible, anak. Para maging maayos yung pag-iisip mo. Pastora, ginagawa ko naman po. Pasensya na po, Pastora, at salamat po dito sa church na to dahil naging tahanan din po ng spiritual aspect po ng buhay ko. Kung yun na yung desisyon mo, ano pa bang magagawa ko? Salamat po, Pastora. Maraming salamat po, Lord. Amen. Kamusta, Marcos? Ate, sobrang luwag pala sa pakiramdam na nawala yung nagpapabigat sa isipan mo. At alam mo sa sarili mo na patuloy kang nananalig sa Panginoon. Pwede pala yun kahit wala muna ang community. Pwede namang maging parte ng buhay mo ang Panginoon. Pwede mo siyang kausapin mag-isa. Ate, mas lalo ako nagkaroon ng paniniwala at devotion sa Panginoon ngayon. Mas hindi ko na kini-question yung sarili ko. Ang paglayo sa church ay paglayo sa Panginoon! Malaking kasalanan yan. Karamihan sa mga lumalayo sa church ay yung mga taong nayayaya ng mga demonyong nakapaligid sa kanila. Mga demonyong bumubulong para mawala ang pananampalataya nila sa Panginoon. Amen! Amen. Amen, Lord, amen! Mga anak, paki-check nung speaker natin. Ang hina ng mic kasi. Ha? Okay. Sige, sige. Uy, Kimberly. Ay, pastor. Kamusta si Marcus? Di ba kapitbahay niyo yun? Opo, hindi ko po masyadong napapansin, pastore, kasi madalas po nasa loob lang yun ng bahay nila. Last time po na nakita ko siya, nung mag-aayos po ako ng birth certificate sa mall, nakita ko po siya parang magsha-shopping. Naku, mukhang nag-backslide lang si bakla. Tapos, ayaw magbigay ng tithes kaya hindi nag-a-attend ng church. Ay naku. Tara, sumama kayo. Punta natin sa kanila. Po?
kailangan nating kausapin yon at baka may pag-asa pa na mailayo natin sa makademonyong gawain. Tara, sumama kayo. Sumama kayong lahat. Pastora. Tapos, i-video nyo yung gagawin natin para naman maging lesson yun sa iba pa. Bakit po, Pastora? Oo, wag nang maraming tanong. Halika na, tara na, tara na. Ito na ha. I-video nyo ha. I-video nyo. Tao po! Pastora? I-video nyo na. Ano pa sa cellphone nyo? Video nyo. Oh, ito. Ito lang naman yung taong nagsabi na magkakaroon lang naman daw siya ng break sa church. Pero, hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Video nyo ha, video nyo. Magpe-pray pa rin naman daw siya. Magpapahinga lang siya sa pag-attend sa church. At hindi naman daw siya magbabackslide. Ebe, matatapos na ang 2023. Anyari? Wala, di ba? Totoo naman po yung mga naging dahilan ko, Pastora. Gusto ko lang po magpahinga sa pag-attend po sa church at ayusin yung buhay ko. Hindi po para mag-backslide. Sus, ang sabihin mo, tinatamad ka lang maglingkod sa Panginoon natin. Hindi po yan totoo. Tuloy-tuloy pa din po ang pagsaserve ko sa Panginoon at lalo na ang debosyon ko. Saan? Dito sa bahay nyo o sa mall? Excuse me lang po, Pastora. Mali naman na po yata yung ginagawa nyo na pag-uubliga sa kapatid ko na umattend dyan sa church nyo. Di na. Church ng Panginoon. Siguro sa malamang ikaw ang naghihikayat dito sa kapatid mo para lumayo sa church, no? Itinutulad mo kasi sa'yo yung kapatid mo. Lumayo sa Panginoon. Sarili niya pong desisyon yun, Pastora. At excuse me lang po, hindi po ako lumayo sa Panginoon. Lumayo po ako sa church nyo at sa pamamalakad nyo. Alam nyo po ba yung church trauma? Yan po ang naranasan ko dahil dyan sa church nyo. At hindi ko po sinabi sa kapatid ko yung tungkol doon. At hindi ko rin po siya in-encourage na umalis din. Hinayaan ko po na siya mismo ang makakita at makaranas ng kamalian sa church nyo. At makakita ng mga kamalian sa pamamalakad mo. Pero mas nakakaawa pa pala yung naranasan ng kapatid ko. Dahil imbis na maging comfort place niya ang church, mas naging dahilan pa ng depresyon niya. Dahil sa pangbubuli niyo sa kanya ng harap-harapan sa maraming tao. Pinipressure niyo siyang gawin yung mga bagay na pwede naman nilang gawin in their own will and in their own timing. Kaya tama lang na umalis kami sa church niyo. Dahil sa ginagawa niyo, baka pati sa Panginoon mapalayo kami. Pasensya na po, Pastora.
Pero mas magiging mataas ang pananalig namin sa Panginoon kung wala kami sa church nyo. Sariling debosyon. Dahil sa Panginoon, walang judgment. Lahat welcome. Salamat po. Pastora, may iba nang uupa ng lugar ko Last month nyo na to. Naku naman, Max. Mas pipiliin mo pa ba naman yung ibang uupa kaysa sa church? Naging tahanan ito ng ating Panginoong Diyos. Naku, Pastora. Tigil-tigilan mo ako sa paggamit ng church card mo. Gamit mo na yan sa tuwing hindi ka makakabayad ng rente. At, yan din ang ginamit mo sa akin nung humingi ka ng discount. Di ba? Alam ko naman na ang daming donasyon na pumapasok dito sa church mo. At may pera. Kaya imposibleng walang nakalaan para sa pambayad ng upa. Di ba? Basta, last month nyo na to dito sa lugar ko. Pasensya na ho at pasensya na kay Lord. Nagbi-business lang po ako. Pasensya na, Pastora, napagdesisyonan po namin lahat na titigil na po kami sa pag-attend sa church na to at lilipat na po kami. Bakit naman? Hindi po kasi namin nagugustuhan ang nangyayari dito. Dahil tama po si Marcos at ang ate niya, hindi na po healthy ang maging parte ng church na to. Mentally at spiritually, dahil maling aral po yung tinuturo niyo, Pastora. Hindi na po salita ng Diyos, kundi sarili niyo ng salita at hangarin. Pasensya na po. Pero